Sa mga hindi nakakaalam, siya po si Gilgamesh. Siya ang legendary king ng Uruk na ayon sa mga kwento ay siya ay kalahating tao at kalahating Diyos. Daan-daang taon na ang nakalipas, isinulat sa mga clay tablets ang kanyang alamat na ang Epic of Gilgamesh na hanggang ngayon ay kinikilala pa rin bilang isa sa pinakamatandang kwento sa sangkatauhan. Pero ang nakakagulat, may mga ulat na natagpuan daw ang kanyang libingan sa disyerto ng Iraq at ang nilalaman nito ay maaring baguhin ang kasaysayan na alam natin ngayon. Ano nga ba ang natuklasan nila at bakit natatakot ang ilan na buksan ito? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. The Desert Secret. 20 taon na ang nakalipas mula nang pumutok ang digmaan sa Iraq. Pero may isang kwento pa din na hanggang ngayon ay tila sinadyang ilibing kasama ng mga buhangin ng disyerto. Habang abala noon ang mga sundalong Amerikano mula sa Fort Benning at Fort Stewart sa kanilang misyon, may kakaibang natuklasan ng ilang siyentipiko at archaeologists sa gitna ng Iraqi desert. Isang bagay na hindi raw dapat makita ng kahit na sino. Sandali itong lumutang sa balita pero agad ding binalutan ng katahimikan at isinikreto sa karamihan. Ang mga nakakita ay tumangging magsalita at ang mga dokumento ay isinara. At ang lahat ng bakas ng impormasyon ay nawala na parang babol. Ayon sa mga ulat at ilang balita na kumalat, natuklasan daw ng isang grupo ng siyentipiko ang pinapangarap ng lahat ng archaeologists, ngunit siya ring pinakanakakakilabot para sa ilan. Noong 2003, may mga pahiwatig na nahukay nila ang libingan ng alamat na hari ng Uruk na si Gilgamesh. Hindi ordinaryong pinuno si Gilgamesh. Siya ay inilalarawan bilang kalahating tao at kalahating Diyos at ang kanyang kwento, The Epic of Gilgamesh, ay nakasulat sa mga clay tablets na mahigit 4,000 taon na ang tanda. Maraming eksperto ang naniwala na katang-isip lang ang lahat na parang si Hercules o Achilles. Makapangyarihan pero pawang alamat lamang. Ngunit nagbago ang lahat ng gamitin ng team ni Jörg Fassbinder, isang geophysicist mula sa Munich, ang high-tech na radar at magnetometer sa paligid ng sinaunang lungsod ng Uruk. Ang lumabas sa kanilang screen ay ikinagulat ng lahat. Sa malalim na ilalim ng buhanginan, lumitaw ang malinaw na hugis ng isang napakalaking istruktura, kasing laki ng isang football field. May mga kwarto, pasilyo, at isang gitnang silid na parabang eksaktong tugma sa mga sinaunang paglalarawan ng libingan ni Gilgamesh. Ayon sa mga lumang teksto, inilibing siya sa ilalim mismo ng ilog Euphrates. Sinasabi pa na pinatigil ng kanyang mga tauhan ng agos ng ilog, nagtayo ng libingan at ibinalik muli ang tubig para tuluyang maitago ito. Ang lokasyon ng radar scan ay nasa mismong paligid ng kasalukuyang Euphrates na sa paglipas ng 1,000 taon ay nagbago ng daloy. Kaya't ang dating nakalubog sa tubig, ngayon ay nasa tuyong lupa na. Kung totoo ito, dapat sana'y gumulantang ito sa buong mundo. Pero eksaktong noong panahong iyon, sumiklab ang giyera sa Iraq. Kinailangang lisanin ng mga archaeologist ang lugar, kaya naman natabunan na kanilang natuklasan ng ingay at ng digmaan. Bigla itong nawala sa mga pahayagan, wala ng bagong ulat at wala ng larawan ng anumang artifacts na lumabas. Ang itinuturing na pinakamalaking archaeological find sa kasaysayan ay tila sinadyang kinalimutan o sadyang itinago. At dito nagsimula ang misteryo. Hindi na lang ito tungkol sa isang libingan na maaaring magbago ng kasaysayan. Ang tanong ngayon, bakit nga ba pinatahimik ang lahat? Ano ang nakita nila sa ilalim ng disyerto na hanggang ngayon ay pilit tinatago sa mata ng publiko? Ang sinaunang warning. Kapag naririnig natin ang salitang cursed tomb o sumpang libingan, ang unang pumapasok sa isip ng marami ay pelikula. Parang Indiana Jones o kaya mga kwento ng mami na bumabangon kapag may mga ahas magbukas ng kabaong. Pero sa sinaunang mundo, hindi ito basta katang-isip. Totoong paniniwala ito at isa itong seryosong warning na madalas ikinakabit sa mga libingan ng mga hari at makapangyarihang tao. Bago pa man ang panahon ni Gilgamesh, ginagawa na ng mga hari at pamilya nila ang lahat ng paraan para protektahan ang kanilang huling hantungan. Sa Mesopotamia kung saan umusbong ang kwento ni Gilgamesh, malakas ang paniniwala nila sa mahika at mga ritual na kayang magbigay ng proteksyon sa mga libingan. Para sa kanila, hindi sapat na may makapal na bato o sundalo lang para bantayan ang isang puntod. Mas matindi kasi at mas nakakatakot ang kalaban kaya ginagamitan nila ng mga hindi pangkaraniwang ritual. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang libingan ni Haring Ahiram ng Byblos.
Noong inilibing siya, ang kanyang anak ay hindi nagtiwala na sapat na ang bato at takip ng kabaong para protektahan ang remains ng kanyang ama. Kaya diretsong isinulat nila sa mismong kabaong ang sumpa at sinasabi dito na ang sinumang hari, pinuno o kahit sino mang magtatangkang buksan ang libingan ay mawawalan ng kapangyarihan, madudurog ang kanilang setro at mawawasak ang kanilang trono. Hindi lang ito simpleng pananakot, isa itong hayagang pagbabanta na kapag nilapastangan ang kanilang pamilya, mismong kapangyarihan ng mga Diyos ang magiging parusa. At hindi lang ito natigil sa mga Phoenician tulad ni Ahiram. Sa Mesopotamia ang paniniwala ay mas malalim pa. Ayon sa mga natagpuang clay tablets, may mga ritual na ginagawa para siguraduhin na ang sinumang magtatangkang gambalain ng libingan ay dadapuan ng sakit, pagkabaliw o isang sumpa na hindi matatakasan. Wala silang mga poison darts o gumugulong na bato gaya ng nakikita sa pelikula. Para sa kanila, mas epektibo ang sumpa na direktang tinatawag ang kapangyarihan ng mga Diyos. Kaya isipin mo na lang, kung ang mga ordinaryong hari noong sinaunang panahon ay may ganitong klase ng proteksyon, ano pa kaya ang maaaring inilagay para kay Gilgamesh? Isa siyang hari na itinuturing na kalahating tao at kalahating Diyos. Ang kanyang kwento ay nakaukit sa pinakamatandang epiko ng sangkatauhan. Kung susundin ng kanilang paniniwala, hindi malabong maniwala ang mga tao na ang kanyang libingan ay binabantayan hindi ng tao, kundi ng mga puwersang hindi nakikita. Ito ang dahilan kung bakit marami ang natatakot na muling buhayin ang paghahanap sa kanyang puntod. Para sa ilan, baka ito ay simpleng kwento lang ng sinaunang paniniwala. Pero para sa iba, ito ay posibleng aktual na panganib. Kapag ang isang libingang isinara ng 5,000 taon ay binuksan bigla, sino ang makakapagsabi kung anong uri ng sumpa, sakit o hindi maipaliwanag na pangyayari ang pwedeng kumawala? At dito nagsimulang lumaganap ang mga kwento. Nang iwan ng mga archaeologist ang site noong sumiklab ang giyera, kumalat agad ang mga bulong-bulungan. May mga lokal daw na nakarinig ng kakaibang alingaungaw sa gabi. May mga hayop na bigla na lang nagbabago ng kilos. Mga aso na walang tigil ang pag-ungol, mga ibon na ayaw lumipad sa ibabaw ng lugar, at mga kambing na biglang tumatangging kumain sa damuhang malapit sa pinaghihinalaang puntod. Para sa mga nakatira malapit doon, hindi iyon basta aksidente. Isa raw iyong warning na hindi dapat pakialaman ang lugar. Kung iisipin, hindi ito bago. Nung natagpuan ang libingan ni Tutankhamun sa Egypt noong early 20th century, kumalat din ang balita tungkol sa sumpa ng Pharaoh. Kahit wala namang nakasulat na tunay na sumpa sa mismong libingan, marami ang naniwala na ang sunod-sunod na pagkamatay at pagkakasakit ng mga taong kasama sa pagtuklas ay ebidensya na totoo ang sumpa. Ngayon ganito rin ang nangyayari sa kwento ni Gilgamesh. Kahit wala pang nakikitang aktwal na inskripsyon ng sumpa, sapat na ang takot at paniniwala ng mga tao para ikonekta ito sa misteryosong puwersa na nagtatanggol sa puntod. At dahil sa social media at internet, ang dating mga bulong sa disyerto ay naging malakas na sigaw na umabot sa buong mundo. May mga nagsasabing may nakitang kakaibang liwanag sa disyerto. May iba namang nagkwento tungkol sa mga trabahador na biglang nagkasakit matapos magsimulang maghukay. Totoo man o hindi, lalo lang nitong pinalakas ang paniniwala na may nakatagong panganib sa libingan. Kaya sa dulo hindi lang simpleng kwento ng kasaysayan ng puntod ni Gilgamesh. Isa rin itong warning, isang sinaunang paalala na may mga bagay na baka hindi pa panahon para buksan. Ang tanong ngayon, hanggang kailan mananatiling sarado ang pintuang iyon? At may darating bang panahon na may mga has na suwayin ang babalang iniwan ng nakaraan? The Silent Fear. Kung tutuusin, ang mga arkeologo ay hindi madaling matinag ng mga chismis o kwentong kababalaghan. Sanay silang makakita ng buto, bangkay ng mga sinaunang tao at mga bagay na libu-libong taon nang nakabaon sa lupa. Pero sa kaso ng sinasabing puntod ni Gilgamesh, kakaiba ang naging dating. Hindi lang ito takot sa sumpa o alamat. Ang bumabalot na pangamba ay mas malalim, mas tahimik at mas hindi madaling ipaliwanag. Lumabas ang mga kwento mula sa mga taong umano'y nakalapit mismo sa site. Ayon sa ilang ulat sa pagitan ng 2004 at 2006, may maliit na grupo na nagtangkang maghukay ng pansamantalang tunnel papasok sa ilalim ng lupa malapit sa sinaunang urok. Doon daw nila nadiskubre ang isang nakasarang chamber. Walang opisyal na ulat, walang litrato at walang papel na inilabas. Pero ang iisang kwento ay paulit-ulit na lumalabas mula sa iba't ibang pinagmulan. May isang silid daw roon at ang laman nito ay hindi ordinaryo. Ayon sa mga nagsasalaysay,
natagpuan nila ang isang napakalaking stone sarcophagus, isang kabaong na gawa sa solidong bato. Ang mga dingding ng chamber ay puno ng carving sa sinaunang Sumerian script. May mga salitang isinalin ng isang translator at sinasabing nag-warning tungkol sa mga tagapangalaga at isang sisidlan na hindi dapat buksan hanggang muling magtugma ang mga bituin. Ang salitang sisidlan ng lalo pang nagbigay ng misteryo. Ang ilan iniisip na kabaong lang ito, pero ang iba nangangamba na baka may iba pang bagay na nakatago roon. Isang sisidlan ng kakaibang kaalaman o mas nakakatakot, isang bagay na hindi dapat kumawala. Hindi raw tuluyang binuksan ang chamber. Sa halip, gumamit ang grupo ng ground-penetrating radar at iba pang high-tech na kagamitan para suriin ang loob. Ang resulta, malinaw na may hollow spaces at mga istrukturang hugis silid sa ilalim ng lupa. Ngunit kahit may mga guhit na lumabas sa scanner, nanatili ang lahat sa antas ng haka-haka. Walang opisyal na report, walang larawang inilathala at walang konkretong ebidensya na ipinakita sa publiko. Dito nagsimulang pumasok ang mga nakakakilabot na detalye. Sinasabi ng ilang source na matapos ang operasyon, ilang tauhan ang biglang nagkasakit. Nilagnat sila, nakaranas ng matinding pagkahilo at may isa pa raw na pumanaw makalipas lang ang 2 linggo. May mga nagkwento rin na mismong translator na nagbasa ng inskripsyon ang nagsabi na si Gilgamesh ay hindi basta hari, kundi isang higante na iningatan para muling magising. Ayon sa kanya, may mga linyang nagsasalita ng divine breath suspended in stone at a heart that does not decay. Kung pagbabasehan nito, hindi simpleng puntod ang silid, kundi isang uri ng storage, isang lugar na sadyang ginawa para mapanatiling buhay o buo ang isang nilalang. Dagdag pa rito, may mga ulat ng kakaibang pangyayari habang ginagamit ang mga scanner. Bigla raw nawawalan ng kuryente ang mga kagamitan, mabilis maubos ang baterya at minsan pa'y nakapagtala ng rhythmic signal mula sa ilalim ng lupa, parang banayad na ugong na hindi maipaliwanag. Sa mga technician na nakakita nito, pakiramdam nila ay hindi inert stone ang nasa ilalim. Para bang merong aktibo, isang bagay na hindi pa natutuklasan ng agham. Ang epekto nito sa mga taong sangkot ay hindi basta pisikal lang. May 2 raw na miyembro ng grupo ang tuluyang lumayo sa larangan ng archaeology. Isa sa kanila ang nagsabi na ang karanasan ay nagdulot ng spiritual trauma at hindi na niya muling kayang magtrabaho sa mga sinaunang site. Ayon pa sa isang German academic na nakakakilala sa kanila, hindi na muling binanggit ng 2 ang karanasang yun. At dito na pumapasok ang mas malaking problema. Dahil sa mga ganitong kwento, maraming universidad at research institutions ang tumangging mag-apply ng permit para muling pag-aralan ang lugar. Ang iba, kahit may kakayahan, ay hindi na nagpakita ng interes. Ang resulta, naging no man's land ang site. Walang naglalakas loob at walang opisyal na hakbang para linawin ang mga haka-haka. Kung iisipin, may praktikal na dahilan ng takot na ito. Ano ang mangyayari kung mabuksan nga ang puntod at matuklasang mayroong katawan na mas malaki kaysa normal o kaya ay sobrang buo pa kahit libu-libong taon na ang lumipas? Ano kung may materyales o artifact na hindi tumutugma sa kasaysayang alam natin? Ganito kalalaking revelasyon ang pwedeng magpabagsak ng karera ng mga eksperto, magpagulo ng buong larangan ng agham at magpabago ng pananaw ng mundo tungkol sa pinagmulan ng tao. Kaya naman ang takot na bumabalot dito ay hindi lang tungkol sa sumpa. Ito ay takot na baka sa pagbukas ng pintuang iyon, mabago ang lahat ng pinaniniwalaan natin. Kaya sa halip na ipagpatuloy, mas pinili ng marami na manahimik. Ang puntod ay nanatiling sarado at ang mga kwento ay nananatiling misteryo. Isang tahimik na takot na patuloy na gumigising sa imahinasyon ng sangkatauhan. Ang lihim na misyon. Habang nagkakagulo sa Baghdad noong kasagsagan ng giyera sa Iraq, nakita ng buong mundo kung paano nilimas at ninakawan ang pambansang museum. Mula sa mga bomba hanggang sa pagbagsak ng gobyerno, tila mismong kasaysayan ng Mesopotamia ang ninanakaw sa harap ng kamera. Pero habang busy ang lahat sa trahedyang iyon, may isa pang kwento na unti-unting lumitaw. Isang lihim na misyon na malayo sa kabisera, sa gitna ng disyerto malapit sa sinaunang urok. Ayon sa mga kumakalat na ulat at kwento mula sa mga lokal, may maliit na unit ng American soldiers na hindi basta nagbabantay ng oil field o gusali ng gobyerno. Dumiretso sila sa eksaktong lugar kung saan iniulat ng mga German archaeologists ang posibleng libingan ni Gilgamesh. Ang mga arkeologo noon ay umatras dahil sa kaguluhan. Pero bakit nga ba biglang pumasok ang military sa parehong site? Kung titingnan sa papel, madaling sabing simpleng cultural protection lang ito.
na baka pinoprotektahan ng isang mahalagang historical site laban sa mga looters. Pero dahil walang malinaw na ulat, walang opisyal na pahayag, at puro katahimikan ang sagot ng mga awtoridad, mabilis na lumago ang mga mas madidilim na haka-haka. Para sa marami, ang presensya ng military ay hindi para magbantay, kundi para mag-imbestiga. At dito na nagsimula ang mga conspiracy theories na mas lalong nagpainit sa misteryo. Sinasabi ng ilan na ang tunay na dahilan ng pagsalakay sa Iraq ay hindi lang tungkol sa oil o politika. May nagsasabing ang totoong pakay ay ang puntod ng sinaunang hari, isang vault na nagtatago ng kaalaman at teknolohiya na sobrang advanced para sa kanyang panahon. May nagsasabi pa nga na baka nakatago roon ang mismong sikreto ng immortalidad na hinanap ni Gilgamesh sa kanyang epiko. Ang mga teoryang ito ay nakaugat sa paniniwala na ang mga Sumerians na siyang pinagmulan ng Uruk ay bigla na lamang nagkaroon ng mataas na antas ng kaalaman mula sa mathematics, astronomy hanggang sa pagsusulat. Ang tanong, saan nanggaling ang talino nilang ito? Para sa ilang fringe theories, ang sagot ay malinaw. May pinagmulan silang higit pa sa tao. At kung totoo nga ito, baka ang libingan ng kanilang hari ang susi. May mas matinding version pa ng teorya. Ayon dito, hindi lang basta artifact o scrolls ang nakatago roon, kundi isang bagay na kayang magbukas ng pintuan sa ibang dimensyon, isang Stargate. Ang ideya ng Stargate ay sumikat lalo noong 1976 nang ilabas ni Zecharia Sitchin ang kanyang librong The 12th Planet. Sa akda niya, binasa niya ang mga Sumerian text bilang literal na talaan, hindi bilang alamat. Para sa kanya, ang mga Diyos na binanggit sa mga clay tablet ay hindi simbolo, kundi aktwal na nilalang mula sa ibang mundo. Sa pananaw ni Sitchin, hindi katang-isip ang advanced knowledge ng mga Sumerians. May pinagmulan ito sa mga dayuhang bumisita at nagbigay ng teknolohiya. Ayon pa sa kanya, isinulat ng mga Sumerians ang lahat ng ito nang diretsahan sa kanilang cuneiform tablets. At kung pagbabasehan ito, baka nga ang puntod ni Gilgamesh ay hindi lang isang puntod, kundi isang vault na nagtatago ng ebidensyang magpapatunay na tama siya. Natural tinuturing ito ng mainstream historians bilang science fiction at haka-haka. Pero hindi maitatanggi na ang katahimikan ng mga awtoridad, pati na rin ang biglang pagkawala ng mga German archaeologists ay lalo pang nagbigay buhay sa mga ganitong teorya. Dahil walang malinaw na sagot, ang imahinasyon ng publiko ang siyang pumuno sa mga puwang. At lalong tumindi ang hinala ng mangyari ang isa pang trahedya, ang looting ng Iraq National Museum. Sa mahigit 15,000 artifacts na ninakaw, isa sa mga pinakakilalang nawawala ay ang tinatawag na Gilgamesh Dream Tablet, isang 3,500 taong gulang na clay tablet na naglalaman ng bahagi ng epikong kwento ng hari. Ilang taon matapos ang giyera, lumitaw ang tablet na ito sa Estados Unidos, nabili ng isang malaking kumpanya at inilagay sa isang pribadong museo. Noong 2021, kinumpiska ito ng US Department of Justice at ibinalik sa Iraq kasama ang 17,000 iba pang ninakaw na artifact. Ang pagbabalik ng mga ito ay nagsilbing patunay na totoong nangyari ang malawakang looting. Pero kasabay nito, lalo lang lumalim ang tanong. Kung ang mga tablet na tulad nito ay ninakaw at nakalabas ng bansa, ano pa kaya ang mga artifact na hindi na natin alam? At kung sakali man na may nakita sa puntod ni Gilgamesh, posible bang ito ay kabilang sa mga kinuha at itinago? Hanggang ngayon walang malinaw na sagot. Ang mga sundalo ay hindi nagsalita, ang mga arkeologo ay hindi na muling bumalik, at ang site ay nananatiling tahimik. Pero para sa mga naniniwala, sapat na ang katahimikan bilang sagot. Ang tunay na misyon daw ng giyera ay hindi lang tungkol sa politika o langis, kundi ang pagkuha ng mga bagay na matagal nang nakatago sa ilalim ng disyerto. Ang libingang kinatatakutan. Si Gilgamesh ng Uruk ay hindi lang basta hari na nakarecord sa mga lumang records ng Sumerians. Isa rin siyang figure na binalot ng takot at pangamba. Sa mata ng kanyang mga nasasakupan, siya ay isang pinunong malupit, arogante at walang awa. At marahil ito rin ang dahilan kung bakit ang ideya ng paghahanap o lalo na ang pagbubukas ng kanyang libingan ay nagdadala ng kakaibang kaba hanggang ngayon. Ayon sa Sumerian King List, si Gilgamesh ang ikalimang hari ng Uruk at naghari bandang 2700 BCE. Sa panahon niya, lumawak ang kapangyarihan ng lungsod at naging isa itong makapangyarihang sentro sa Mesopotamia. Pero ang pag-unlad na iyon ay may kaakibat na halaga. Pananakop sa mga karatig lugar, pagpapagawa ng mga dambuhalang pader gamit ang sapilitang paggawa at malupit na pamumuno na nagdulot ng takot sa lahat ng hindi sumasang-ayon.
Hindi nakapagtataka na sa kalaunan, ang alaala sa kanya ay hindi lang bilang hari, kundi bilang tirano. At ang alaala ng kanyang kalupitan ang nagbigay buhay sa mga alamat na nagsasabing hanggang sa kamatayan, delikado pa rin siyang gambalain. Sa Epic of Gilgamesh, inilalarawan siya bilang isang pinunong abusado noong simula ng kanyang pamumuno. Pinapahirapan niya ang kalalakihan sa walang katapusang trabaho at inaangkin ang mga bagong kasal na kababaihan sa kanilang unang gabi ng kasal. Ang ganitong asal ang nag-udyok sa mga tao na humingi ng tulong sa mga Diyos. At dito ipinadala si Enkidu, isang nilalang mula sa kalikasan para siya ay kontrahin. Pero sa halip na magkapatayan, naging matalik na magkaibigan sina Enkidu at Gilgamesh. Ngunit ito rin ang nagtulak sa kanila sa mga mapanganib na pakikipagsapalaran. Pinatay nila si Humbaba, ang halimaw na tagapagbantay ng sagradong kagubatan ng mga sedro. Ayon sa alamat, humingi ito ng awa pero binaliwala nila ang kanyang pagsusumamo. Dahil dito, sumumpa ang kalikasan laban sa kanila. Pinakamatindi ang nangyari nang mambastos si Gilgamesh sa diyosang si Ishtar. Bilang ganti, ipinadala niya ang Bull of Heaven, isang dambuhalang nilalang na nagdulot ng malawakang kamatayan sa Uruk. Ayon sa alamat, libo-libong tao ang nadurog sa ilalim ng kanyang mga paa at mismong lupa ay bumuka para lunukin ng ilan. Bagamat napatay nina Gilgamesh at Enkidu ang dambuhalang toro, matindi ang naging kapalit. Hinatulan si Enkidu ng mga Diyos na mamatay, isang trahedyang labis na ikinaguluhan ni Gilgamesh. Kung pagbabasehan ng mga records, maaring ang lahat ng ito ay halo ng mito at katotohanan. Pero ang mensahe ay iisa. Si Gilgamesh ay naaalala bilang isang pinuno na nagdala ng pighati at takot. Kaya naman ang kanyang libingan, kung sakaling matagpuan, ay may bigat ng kasaysayan at alamat na sabay-sabay nagwa-warning. Isipin na lang, kung ang isang tao ay tiningnan ng kanyang mga nasasakupan bilang pinagmumulan ng pagdurusa, paano kung sa kanyang kamatayan ay nanatili ang takot? Kaya ang pagbukas ng kanyang libingan ay hindi lang simpleng paghuhukay ng kasaysayan. Para sa marami, ito ay pag-antig sa isang nakatagong panganib. Para sa mga modernong archaeologists, ito ang isa sa pinakamahirap na tanong. Ano ang mangyayari kung talagang matagpuan ang kanyang remains? Maari bang matunghayan natin ang isang katawan na hindi naaayon sa ating inaasahan? Pwede bang mas malaki kaysa sa normal o masyadong perpekto para sa isang taong nabuhay libo-libong taon na ang nakalipas? Ang ganitong pag-iisip ang nagpapalalim sa pangamba. Dahil kung totoong hindi ordinaryong tao si Gilgamesh, kung siya nga ay kalahating Diyos gaya ng sinasabi sa alamat, ang kanyang libingan ay maaaring maglaman ng mga bagay na kaya talagang baguhin ang ating pananaw sa kasaysayan ng tao. Sa ngayon nananatiling misteryo ang lahat, pero isang bagay ang malinaw. Wala pang eksperto na handang subukan kung totoo ang mga alamat. Walang nais maging unang hahawak sa pinto ng libingan at magbukas ng kaban ng kasaysayan na baka magdulot ng higit pang tanong kaysa sagot. Ang malalim na katahimikan. Sa halip na magdala ng malinaw na sagot, ang di umano'y pagtuklas sa libingan ni Gilgamesh ay nagbunga ng matinding pagkakahati sa mundo ng archaeology. Parang isang malaking fissure sa loob ng propesyon. Isang bangin ng katahimikan kung saan nahulog ang lahat ng tanong. Sa isang panig, ang mga pangunahing universidad at museum ay nanatiling tikom ang bibig. Sa harap ng publiko, ang sagot nila ay pare-pareho. Walang sapat na ebidensya, hindi kumpirmado at maaring haka-haka lang. Pero sa mga pasilyo ng mga academy, sa mga lihim na pagpupulong at pribadong email exchanges, ito lang ang usapan ng lahat. Ang iba ay nagalit dahil sa kanilang paniniwala, sayang na pagkakataon iyon upang muling isulat ang kasaysayan. Ang iba naman ay natakot dahil sa isip nila masyadong pabigla-bigla ang mga naunang hakbang at baka lumabag ito sa pinakamahalagang prinsipyo ng archaeology, ang maingat at tamang proseso. Ang pinakamatingkad na tanong na paulit-ulit na sumulpot ay simple pero mabigat. Kung ito nga ang pinakamahalagang tuklas ng siglo, nasaan ang ebidensya? Nasaan ang malinaw na litrato? Ang mga akademikong papel na peer-reviewed? Ang detalyadong ulat na dapat lumabas sa mga journal ng agham? Imbes na makakuha ng dokumento, ang mga naghahanap ng sagot ay puro katahimikan lang ang natanggap at gaya ng lahat ng puwang na hindi pinupunan, napuno ito ng ingay. Mga espekulasyon, conspiracy theories at mga kwento na lalo lang nagpaalab ng interes ng publiko. Lumabas sa eksena si Marcus Ellery, isang independent researcher na matagal nang sumusubaybay sa mga issue sa Middle East.
Gumawa siya ng bukas na liham na ipinadala sa German team na unang nakatuklas ng site at pati na rin sa mga Iraqi authorities. Ang panawagan niya ay malinaw. Kahit hindi ito ang tunay na libingan ni Gilgamesh, malinaw na may natuklasang mahalagang sinaunang estruktura. At kung ganoon, nararapat lang itong mapreserba at mapag-aralan. Pero tulad ng lahat ng naunang pagtatangka, sinagot din ito ng katahimikan. Habang lumalala ang katahimikan, may bagong boses na lumitaw mula sa mismong lupain ng Iraq. Isang kleriko mula sa timog ay nagbigay ng sermon na mabilis na kumalat sa social media at sa mga lokal na radyo. Ang kanyang babala, may mga pintong hindi dapat buksan. Para sa kanya, ang paglapastangan sa sagradong libingan ay magdadala ng kaparusahan mula sa mga puwersang higit sa kayang unawain ng tao. Hindi ito simpleng pananakot. Sa isang lugar na malalim ang pananampalataya, ang ganitong pananalita ay may bigat na kayang magpatigil sa buong proyekto. At yun nga ang nangyari. Ang mga lokal na tribal councils na may malaking impluensya sa rehiyon ay nagdeklara na ayaw nilang payagan ang kahit sinong dayuhan na maghukay muli doon. Ang kanilang salita ay mas mabigat pa kaysa anumang permit mula sa gobyerno. Pagsapit ng 2010, tuluyan nang isinara ang lugar. Nagkaroon ng military checkpoints sa paligid at ang opisyal na dahilan ay instability o kaguluhan sa rehiyon. Pero para sa mga nakamasid mula sa labas, malinaw ang impresyon. Hindi lang ang libingan ni Gilgamesh ang nakabaon sa ilalim ng buhangin, pati ang katotohanan tungkol dito ay inilibing na rin ng mas malalim. The Slow Return of Light. Pagkatapos ng maraming dekada ng digmaan, kaguluhan at katahimikan, unti-unti nang bumabalik ang pag-asa sa mga disyerto ng Iraq. Ang bansang minsang binalot ng takot at kaguluhan ay muling nagbubukas ng pinto para sa agham at kasaysayan. At kasabay ng unti-unting pagbabalik ng kapayapaan, bumabalik din ang liwanag sa larangan ng archaeology. Muling nagbabalikan ang mga international teams ngayon ay nakikipagtulungan na sa mga lokal na eksperto sa Iraq. Sama-sama nilang sinusuyod ang mga sinaunang lugar na minsang tinaguriang cradle of civilization. Ang duyan ng mga unang lungsod, unang batas at unang kwento ng sangkatauhan. Para itong pagbabalik ng tibok ng puso ng Mesopotamia matapos ang mahabang panahon na halos tuluyang natigil. Isa sa mga pinakakapanapanabik na proyekto ay nasa sinaunang lungsod ng Larsa. Isang napakalaking lugar na umaabot ng mahigit 500 ektarya. Minsan itong naging kabisera ng rehiyon bago pa man sumikat si Haring Hammurabi. Ngayon dahan-dahan itong binubuhay ng mga arkeologo. Natagpuan nila rito ang isang marangyang palasyo at higit sa lahat mga clay tablets na may cuneiform inscriptions. Para itong mga time capsule na nagbibigay ng direktang sulyap sa pamumuhay, batas at kaisipan ng mga taong nabuhay libu-libong taon na ang nakalipas. Hindi lang sa mga disyerto nagaganap ang muling pagbuhay. Sa mismong Baghdad muling nagbukas ang National Museum of Iraq. Dito muling nasilayan ng publiko ang mga higanting batong estatwa mula sa mga palasyo ng Assyria at mga artifact na lampas 5,000 taon na ang tanda. Ang mga bagay na dati inakala ng marami na nawala na dahil sa looting at digmaan, ngayon ay maingat na ibinabalik at ipinapakita muli. Samantala sa Mosul, isa pang laban ang nagaganap, isang laban para buuing muli ang winasak. Matatandaan na noong sumakop ang Islamic State, pinalabas nila ang mga nakakapangilabot na video kung saan winasak nila ang mga sinaunang estatwa gamit ang maso. Ang mga hindi nila nabasag, ipinagbili nila sa black market upang pondohan ang kanilang terorismo. Ngayon sa tulong ng mga lokal na staff at international experts mula sa mga prestigious museum gaya ng Louvre at Smithsonian, isa-isang pinipilit pagsamahin ang mga basag na piraso. Parang isang napakalaking jigsaw puzzle na kahit imposibleng buuin ng buo, tinatangkang ibalik para muling maisalaysay ang nakaraan. Plano nilang muling buksan ang museum sa loob ng 5 taon, isang simbolo ng pagtutulungan at muling pagbangon.